chapter 13, 1-3. Actually, it is text tayo, but we will just be reading in chapter 13. Hanggang kayo dyan. Pretty good. Beginning verse 1, let us read it all together, go. Let every soul be subject to higher powers, for there is no power but God, the powers that are made of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist receive to themselves damnation. For those are not prepared to do works, but to do evil. But thou then not be afraid of the power, do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger, which seeketh God to him that doeth evil. Wherefore you must live subject, not only for God, but also for conscience sake. For he is the those who lead him good also, and their God's ministers attending continually upon this great thing. Render therefore to all the Jews, tribute to whom tribute is due, custom to custom, fear to fear, honor to honor. Honor not anything but one to another, for he that loveth another fulfilleth the law. For this thou shalt commit no evil, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not commit, repair not commit. Love not to ill, which therefore govern well as to fulfilling the law. And that knowing the time that now it is high time to wake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe. Night is far spent, the day is at hand, let us therefore cast out the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting in drunkenness, not in jumping in drunkenness, not in strife in vain. Although we have the Lord Jesus Christ in making our provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Balik tayong artimaw. Actually, ijay chapter 12, at kunana ijay verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, nakasanong tayo kay present dito yung bagi tayo, pag ito in-require ijay verse 2. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, ada iti may sanga sa lutsod kada tayo amin, na umay nga dayaw kiniapo Diyos, are you living the will of God? Ibibiyag tayo kani iti pagayatan iti apo, wino iti pagayatan tayo. So daytoy nga 12 ken 13 ket isu daytoy iti maysa nga pamalagip kada tayo because ado iti mabasbasak nga post kan uray dagitoy lagado mga pastors ket ado iti bagbagada may papan iti maangay nga panagbubutos no bigat. So tayo mahawatan gagawin kalapsat nga iti daytoy nga Biblia ket ada kada tayo ti instructions. No anya iti antay aramidon may papan kadagitoy da nga kunata yung mga ordinansa iti lintag iti ili. Isu nga iti daytoy actually nga tema tayo iti daytoy nga mensahe iti daytoy nga agsapa tenak ikan daytoy iti title na nga divine decree. Divine decree. Divine decree or divine ordinance. Kunata yung mga isang alintag nga nagapu kiniapo Diyos saan nga nagapu iti tao. So iti
chapter 12 ug chapter 13 actually iti-focus ni Apostle Paul ditoy kat adresa na may papan iti relasyon iti namati iti talo nga banag. So the relationship iti maysa nga believer in respect to the Constitution and bylaws, and that is the government. May kadua, in relation to community or society. Oh. And then may katalo, in relation to Christ. So dagitoy da katantay adalon no anya kadi iti bagbaga iti sa saod ni Apo Dios. Adu maminsan kat adu ti mga akseptar ngano ti maysa nga gobyerno at itong tolerate na ti evil kat kunada diay kat anya nga igod isungot ti patakder ni Apo Dios. Antayo nga maawatan kung saan tayo nga mailasin no anya nga talaga gusto nga gobyerno no saan tayo nga amo iti Biblia. So dito yung gagawin kapsat kat ada actually iti dos condoms na na-mention iti chapter 13 kat iti chapter 12 in relationship kada iti dala talo nga banag iti maysa nga believer because iti dito yung problema kat i-address ni Apostle Paul iti solusyon no apay nga dagito dala Kristiyano iti Rome saan nga kinawatan. And bear in mind nga daytoy kat naisurat under iti maysa nga highly organized and advanced government during the time of the early church. And no other government is more organized than the Roman government. That has been written in the history. Na halos amin nga klase iti gobyerno nga ditoy rabaw iti daga ket naipattern no kasano nga ipataray daytoy nga Rome iti gobyerno da. So then makita dito yung kakapsat nga kunanay dyan, verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So pag ito kasing verse lang na ito ang basihan natin, matatanggap natin na lahat pala ng gobyerno ay inordain ng Panginoon. But later on, makikita natin yung qualifications kung ano pala itong inordain ng Panginoon. So, yung unang na puntos tayo katagagayang kinkapsat is in respect to the law. Kasi tatlong puntos lang ito. The first point is the law, which is about the government, and we need to submit to it. So, sabi rito kasi, in verse 2, wherefore, therefore, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. And they that resist shall receive in themselves damnation. So ang sabi dito, andyan kagad yung don'ts. Do not resist itong government na inordain ng Panginoon. So ano ba itong klase ng government? In verse 3, sabi dito, for rulers are not a terror to good works. Itong gobyerno ay hindi niya pinaparusahan ang magandang gawa. Ito pala yung qualification ng government na inordain ng Panginoon. Kasi sabi rito, wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have the praise of the same. Yung gumawa ng kabutihan, yung inordain ng Panginoon na gobyerno, hindi niya paparusahan yung magiging masunurin at magiging obedient sa government. Kundi, sabi dito, shall have the praise of the same. Yan pala ang klase ng gobyerno na pinayagan o kaya pinatayo ng Diyos. Kasi kailangan malaman natin ito. Bakit? Marami ngayon ang mga tao na nag-a-appreciate sa mga gobyerno na talamak yung korupsyon, talamak yung nakawan, talamak yung sinasabi natin immorality, but we still adhere to it because we thought that they are ordained of God. Pero sabi dito sa chapter 13, as
expounded by Apostle Paul, ito lang na gobyerno, itong law na ito, which about yung pinapatupad ng government, dito kayo magsasubmit. Kung ang law nito, ang batas na ito, ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos, magsasubmit kayo. Kasi sabi sa verse 4, for He is the minister of God to thee for good. Gagamitin ng Diyos ang gobyerno ito at ang batas na ipapairal niya para sa kabutihan ninyo. Amen. Kaya pagtatanungin kayo ngayon, anong gobyerno ang inordain ng Panginoon? Ang gobyerno na nag-a-appreciate ng kagandahan at pinaparusahan ang kasalanan. Ito ang gobyerno. Kasi makikita natin dito, we are going verse per verse dito. Sabi dito sa verse 4, andyan ulit yung don'ts. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God. Ibig sabihin yan, yung batas, yung law ito ay may ngipin. At pag ikaw ay hindi nag-submit, at pag ikaw ay hindi sumunod, sabi dito, mayroon po siyang espada, o mayroon siyang ngipin, o mayroong kaparusahan. And the sword is not in vain. Since he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So, andyan yung qualities. The government that is ordained by God, according to the law of God, will praise goodness and will punish evil. Amen. Dapat ang tayo na dito kausap. Dati ka sasaad tayo tatang, saan kung mamawatan, iti kaaduan nga papastor, nga mga presyar iti gobyerno, nga mga ito-tolerate iti korupsyon. Dapat na dayta, kagurad ako ma dayto, ikan ilaban daw. And yet, kaduan mga opisyalis tayo, tumatal nada may papan iti korupsyon. Why? Because they themselves are instrument of it. Isumay ngay iti panagbutos lubiga. Kung saril kung dito because iti daddo mga simbaan handa na mamati iti panagbutos. And yet makita tayo dito kakapsan na saan nga kasyay iti ibagbaga iti Diyos. Hoy! Tumakdag ka! May tayo matulong na nakatugaw. Among di trabaho to, security ka man. Basta, magsisikig ka ba eh. Hamod ka na ikayang. So makita tayo dito, ikunan na verse 5 kami. Wherefore you must needs be subject. Yan. Not only for wrath, but also for conscience sake. Ano ngayon ang gagawin natin bilang mananampalataya? Sabi ni Apostle Paul, huwag kayong maging subject or huwag kayong mag-submit sa batas kasi natatakot ka sa kaparusahan. Kundi sa pamamagitan ng matinong isipan ng konsensya mo na yung gumawa ng tama ay nakakaaya at ang gumawa ng kasalanan ay may kaparusahan. So it speaks about what? The sanity, the decision making, the discernment of a genuine believer. Amen. Napag-adalan tayo tatay sa Sunday school, nga haan tayo nga sumursurot because we are coerced. Kung hindi coerced, we are forced. Amo yung awan tayo pa iti kaspi nga sitwasyon. Awan pa iti mang ibawal kada tayo nga mapanmakigimo. Awan pa iti mang tiliw kada tayo nga bigyan tayo ti Biblia. Awan pa iti mang iparit kada tayo nga agkarkararag tayo. Yet iti biyag iti namati tata kaslada nga maparparitan. Kaslada nga maperpersecute.
Yung awan tayo pa ijay nga sitwasyon. How much more no adda tayo ito ijay? Anya nga tanga klase nga pamati, iti makita ka tayo. Yet, iti na ito nga bundaway nga iyong kapsat, saan nga pinaritan, iti government, iti Rome, iti gathering, dagito'y nga believers in Rome. Handa nga pinaritan. Actually, iti kinagura, iti government, iti Rome, dagito'y nga unruly, na naririri nga believer aga-apada isunga kunan ni Apostle Paul at adresa na daytoy nga problema iti Gentile believer and Jewish believers nga na-split di simbahan diaron gapo iti sanda nga pagkinawakan. Isunga gagayon tin kakapsat kunana ijay kunana ijay verse 6, for this cause pay tribute also, for they are God's ministers. These are the do's. In every law, in every government, merong do's and don'ts. Do you agree? Do's and don'ts lang. Ang kalimitan sa atin, ang ginagawa natin sa ating buhay bilang mananampalataya, amoy teraramidan tayo. Dagay da don'ts, isu iti do's tayo. Kan dagay da do's, isumot ti don'ts tayo. So baliktad. Apa ya? Diyan kung nakaroon na tayo, hantay lang gawin ng mapapalitan, ngayon hantay lang ang mapan. Hantay lang mapapalitan ang prayer meeting, ngayon saan tayo mapan ang prayer meeting. You see? Saan tayo mapapalitan na umay iti Sunday, but we allow ourselves not to be in Sunday service. Ano bang nangyari sa mga believers ngayon? The government is not holding us or preventing us in worship, in service of God, yet we limit the power of God in our life. Gusto nga makita tayo dito yung gagawin king kapsat, no itilintag mismo, itihilig at bigbigan tayo, how much more itilintag iti Diyos. Amen? No mabutang tayo ti may sangalintag nga mangdusa kada tayo at kamali tayo, apay nga saan tayo nga mabutang itilintag iti Diyos nga mabalin nga manghukom kada tayo. Nagpatuloy tayo magbiyak iti baso. So this should be a warning to us, kagaya kay Kapsat, that there is a higher power. Kung nanagawag yung verse 1. The higher powers, in this higher powers is much greater than the power iti gobyerno na pagbibiyagan tayo. Inyet iti klase nga gobyerno nga ayaw kada tayo, ti pagbibiyagan tayo tata, when we are living right now, He is not persecuting us, He is not punishing us, nor anything that is prohibiting us in our freely and free will serving or service of God. Hello? Inyet kas natin nga maribrigatan. Kas natin nga nababandog nga kanayon. Dagiti lang ay tibanan kakabsat nga sa masakol nga makita tayo. Takuna na dito, ijay-dus na. Ijay verse 7, as I conclude the point number 1. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. So even the Apostle Paul, as the teaching of the Lord Jesus Christ in the book of Matthew, he is not teaching the believers to rebel against the government. He is teaching them to submit to this government. Why? Because this government is not pressuring them. He is not prohibiting them. This government is not persecuting them. In Ghana, actually, hindi nasukatan iti gobyerno. Makita tayo dito, ijay leadership, the most evil among the emperors of the Rome is none other than Emperor Nero, right? Ngayon, iti dito nga gundang may kunan niya, Apostle Paul, no, iti may santo nga gobyerno, kat baliktad iti sursur na, baliktad ti bagbagana kontra iti sasaon ni Apo Diyos, then the higher powers prevail. Nga diay kuma, hindi makita tayo. Isumay nga, dito yung gagawin kayo sa awan ti makaiparit ka na tayo magserbikin ni Apo Diyos. No talaga nga pudno kang naman. Kastigamin, kastigamin, hanggang ni kastigamin.
pastor, na maawatan nila kayo. Ano ganyan, pastor, na maawatan ni bakit ko? Ibagakit ka, yunor mo lang niya ako Diyos, balbaliwan niya ako Diyos nila kayo mo, balbaliwan niya ako Diyos ni bakit mo, balbaliwan niya ako Diyos ni parents mo. In favor of whom? In favor of your faithfulness. Pero hindi natin ginagawa eh. Bakit? Because we belittle the divine decree. We fear the human government more than the government of God. It should not be. It must be in line always. So sabi ko rito, yung first point natin, this is relative to the law, which is about the government. We are to submit sa government that punishes evil, but rewarding the good. Paano naman pag ito po ay kabaliktaran ang ginagawa? Then, ano ang requirement dito? We need to sacrifice. Bakit? Bakit nangyari? No kita nyo, ibiyag na ito yung believers. Even in the Old Testament, ang God nagyan you, Old Testament, ang God nagyan New Testament. Every time na ito yung believers, kasi papilit na God's people, kasi ipilit na kasi kayat na God allows it. But not as a blessing, but as a curse. Isang apay, ngayon gobyerno is becoming corrupt, becoming immoral, becoming evil. Because the church is tolerating it. Ibig sabihin, even inside the church, ganyan yung klase ng government ng mga leaders. Corrupt din yung church. Immoral din yung mga leaders. Kaya, mas masahol yung mangyayari sa gobyerno. Kung ang church are pure, kung yung mga leaders at mga believers are living holy and uphold morality, sasabihin ko sa iyo, God will answer their prayers. Pero pag tinutolerate natin yung kalukuhan ng mga yan, kasi ganyan din ang buhay natin. Isumay nga, gagawin din kapsat, dito yung church tayo, imintinar tayo lata, kaya disiplina. Hana na barin nga makialam tayo, gapunta kasyedan, anya nga ikaw, kastoy yung itibig. We must tolerate. Why? Because sabi nga ng Panginoon, we must stand in between the gaps. There must be someone who will carry the torch. There must be someone who will hold the banner of truth. Paano kung compromiser tayong lahat? Ano na mangyayari? Ura nyo dyan ito mga kakabsat na umadan, kinmapsut dan, handa nga patuloy, on and off, iti pa nagserbida. Sika, gapo tapos basahin iti Biblia, agdendengin ka di sa saon ni Apo Diyos, agkarkararag ka, kanya pigsa ka lang iti pamatin, ipapatin na serbi iti Diyos. Amen. Maiyari dito iti may isang gardinero na makikita lugi. Yung apay nga, agmulmula ka nakta, because aday di pamatin na saan nga kanayon na lugi at damod di mayat ng buwan. And same is true, iti pamatin tayo pinyapo Diyos. Kas jay mo, baliktad yamin eh. Ano niya, kagagagit tayong aggarden, kagagagit tayong agtrabaho. Kagagagit tayo masumrap di opisina. Kas jay kumama, mas dublimot ti kagagit tayo kumama at serbikin niya ato. Iwala eh. So this should serve as a warning and as an encouragement to us. Pangalawa, first is the law in relation to our government or our constitution. We need to submit. And the second na binention dito is verse 8 hanggang verse 11. So sabi dito sa verse 8, owe no man anything but to love one another. So the second point is love, which serve as our guidance. Kung ang first point natin is God's laws, which formulate the government wherein we need to submit, yung second natin is love, which serves as our guidance. And we can never understand kung ano yung love na sinasabi sa chapter 13 kung hindi natin balikan yan sa chapter 12. Anya, hindi ko na.
Kitaan nyo dito eh. Verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Cleave to that which is good. No anya itimadi, saan mon nga kamaten, saan mon nga biruken, saan mon nga tugawan, saan mon nga kalikaguman, ibatang dayta. Abhor sabi, ano yung abhor? Sino kada kayo pinakabalot ni takikat? Ayan mo. Okay lang pinyana. Di ba nung nakabalot ako? Ano ba nga aramidom jay? Because you abhor it, right? Kas jay kuma. No, tipaso kat mayari akas may isang ataki. Kas jay kuma. Maariyat tayo. Iso kaibigan tayo. Pukpukan tayo. Tamay ka. Amen? Nung narugitan ti rubang, kahit mo kadi karumar. No, dahil timutag na na maklat dito mo, kahit mo kadi ka nagisang-gisang ka. Harang kahit ka mga dirapusan, kahit ka mga nainis. Why? Because we want to appear what clean. And that is the requirement dito. Kapuna na ijay, in-describe na dito yung ayat, ijay chapter 12. Sabi rito, cleave to that which is good. Ano man yung maganda, ano man yung mabuti, yun ang hawakan mo. Yun ang desire mo. Diyay kuma, iti-goal mo. And that is what love is all about. Yan yung guidance natin. Sabi rito, be kind to affection one to another. This is our aim in respect to our relationship to community. Yung una kasi in relationship to constitution, yung pangalawa in relationship to our community. Sabi rito, be kindly affection one to another with brotherly love. Brotherly love yan ah. Alam niyo yung brotherly love? Love between families. Love between brothers and sisters. Hindi yung love ng isang bakla. O love ng isang animal. Hindi po ganun. So nga, apay nga dahil di kasto nga mapaspasama, apay nga dahil di Kristiyano, listen carefully. Bakit may mga believers na napapariwara? Because they do not understand what love is all about. Bakit may mga Kristiyano kuno na nanluluko? At bakit may mga Kristiyano na naluluko? Alam niyo ang dahilan? You misunderstood the meaning of love. So, agyaman na kadagay na kakapsat dito. Nagpakpakalada. Pastor, agarama. Pastor, maklakaya ko niya. Mabaling ka din na agarin. And I recall these people. I remember them in my prayer na sana yung obedience nila magpatuloy. Yung kabaitan nila noon, kabataan nila, ngayong adult na sila, magpatuloy sana. Kita nyo dagito yung balasubas. O kanya titsura ni tibiyag na data. Anya pa'y kuna na dito eh. Not is lawful in business. Pambira pa. Pati pala sa pagninegosyo. Dapat andyan yung pag-ibig sa atin. Ano yung slotful? Salot ng tiket mo, full na suldo. Dito may isang kurik-kurik tayo, talagang ito yung midget, kakaro kinidyan mo. At dati, alam dyan pala, gana na. Uray manong oras na, basta yung gana na dyan pala eh. So ano kita nila, kaslapi man nga makitulong, manod nga dyan trabaho dyan pala. So kung nakamanin, hindi gana dyan may isang nga pala, itrabaho mo. Wala na dyan balita, gana naman eh. At na talaga tigas na, masakong nga may suwan, masakong nga matrain. Amen. At nung masaksatan ni Janua,
At least ang muna nga makakuriktar. No pumanaw deta, ay awal pagmamaya na. Kung nagpatuloy iso na, sigurado. Yan tarigagay na balik ka nung fitment. Kanya eh. Kung saan mo nga sa isayadon, si Kay di paagas dahil ni Bitbit. Ano sa, mautang ka, makuriktar ka, pagsayatap na kita. Takado, itiubing data nga, handa nga kahit nga masuruan. Sika, saan doon? Kahit mo masuruan? Ha? Pinuho si Kati ang isuro. Isuro man kada kami nung kasano nga ako. Kasano ka nagnabiyag na awang kadya balayo. It's a miracle from God. Alam naman, ang fellowship tayo, istorya man kada kami. Bilibag na ito eh. Hangkamot nga taong grasa, tapno okay lang. Kasi Sandro, awan, bumarbaro na ito eh. Masapong may turo. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, pati para sa panalangin, pag-ibig yan. Ay, mga tao hindi na nanalangin, wala nang pag-ibig yan. Inibig na nila yung kanilang sarili. Distributing into the necessity of the saints, giving in hospitality. Dahil ito diba baga, kung totoong may pag-ibig ka, saan ka ngahimot? Bless them which persecute you, bless and curse not. Inladawan na dito eh. Ano pa yaya? Owe no man anything, but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Ano itong law? Minention niya sa verse 9. At sa verse 10, love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. In that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. So, anya iti makita tayo dito nga report nga din manon kini Apostle Paul. Dagitoy da nga namati Jerome. Dunggan niya dito mayarari da iti maisa nga maturo nga pamati. Dagitoy da ako nakaturog data kung akus-kusipos di may isa. Nadamod jay yang people tayo nga maturog at agngal-ngal. Ada pa jay maturog nga sasaw. So, di problema dito nga dan ito makita nga maturog at magmagnang. And then kakaro magpipreach. So, ibig sabihin yan, huwag niyong hayaan na yung pananampalataya niyo ay natutulog. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Kasi ang pag-ibig, pag natutulog yan, hindi totoong pag-ibig yan. Kaya sabi niya, awake out of sleep. Bumangon kayo. Tadagitoy da, nga, banag nga ramidan iti maysa nga amuna iti ayat, kat isukuma iti makita kada kayo. And this should be, sabi ko rito, the second point is all about love in relation to our community which serve as our guidance. Ano ito? Under point number 2 is a dedicated body. Kasi yun ang sabi doon sa verse 1 of chapter 4. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Not only a dedicated body, but a decontaminated mind. Oh. Dedicated body, yan yung i-offer mo sa Panginoon. Kaya palagi pagpunta natin dito, inaayos natin ang ating sarili. Naliligo tayo, natulog tayo ng maayos para pagdating natin dito, hantay mo ang suya-suya, nakaslakin ni Dede ako panipinilo. Kaya na nga matulog nga, nakakasday. Salamat nga didyanuwa ini, di ba? Kasi ka, didyanuwa nga dito, wala niya pwesto na, nakatulog dito. Ilugan mo lang niya pagbit, at sarwa. Di ba? Kasi, Justin, ada kami lagaro doon, Ijay Bagyo, isang punta pa lang ang sarwa. Kansaman na pa lang. Justin, mga naging ka. Sayang, ada taniwat mo.
Tigil mo naman eh. Ganyan yung kabsat, kitaan tayo. At dahil pag-ubingan tayo, kitaan tayo lumablabas, ikitawan, haan tayo nga awit dahil kinaubing nga ugali. Tadjay ayat, balbaliwan na tayo. Iso nga dito yung church, ako yung extend ko lang tayo, panakaawat kan pasensya. Nga kasla, kada gito'y da maubing, dumtun jay kung daway, at balbaliw da, at matsyog da gito'y. Kada tayo malalakay, makita kada tayo jay panag-ubing, ano jay panag-sagbing. Hanga jay panag-lastog. Panag-rebuild di, o ang amakya. Nung kita nga nyo kakabsat, na tayo malalakay, natin ko na iti Biblia, jay faith tayo, katkaslay ti may isang maubing. Nano, dati may ibaga, ano mga questionaran ang ubing. Kada gito'y damat nga ubing naman, nung magmatyong da, nakasla kada tayo malalakay. You see? And this is what love can do to us. Nung nahaan tayo nga makita dito, kung saan tayo nga aplikar itibiyag tayo, at dada gito'y nga dons, isulti at aramidan tayo. Anya, itipunan na dito'y, we curse those who persecute us, we become what? Oh, we do not give to the necessity of the saints. Isip ko kanina, habang piniprepare ko, nire-review ko itong mensaheng ito. Willing na tayo, yung makinbagi kay Luti. Nag-advance tayo lang sa atin itong bayad because I was looking after the kaya tayo kay Parua. Nung man nagbalik tayo mga faithful namin, dyan commitment tayo in 2023, 2024, 2025. We can pay that actually in advance. We can pay it. Buong buyan, kaya natin bayarin. Pero yun nga, hindi natin ino-honor yung ating commitment. Hindi natin magawa. So makita tayo dito, saan lang a dedicated body, saan lang a decontaminated mind, but a devoted soul. Oh. Devoted soul ito. Kanya, di ko na dito eh. Sabi kasi dito, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. And this will give us our point number 3. Yung last point natin, first is the law, which is our government. The second is our love, which is our guidance. And the last is the Lord. Ang relasyon natin sa Panginoon. Is you Lord your God? Yun ang katanungan ngayon. Kung ang Lord mo ang trabaho mo, mas priority yun. Kung ang Lord mo ay yung mga alaga mo, mas priority yun. Kung ang Lord mo ay yung family mo, they will always be your priority. Pero pag ang Lord mo ay ang Diyos, God will always be your priority. Amen. Kasi sabi rito, let us walk honestly as in the day, not in rioting in drunkenness, not in chambering in wantonness, not in strife in invading. Kasi in verse 14, put you on the Lord Jesus Christ. So sino ba itong Lord na tinutukoy ni Apostle Paul? It's none other one, it's no other than the Messiah himself, the Lord Jesus. Siya ang ating Panginoon. And make not provision for the flesh. So wala nang kakompetensya ang Panginoong Diyos sa atin. Pag inuna natin itong Lord na siyang gawin nating Panginoon, wala nang kakompetensya. Meaning, unquestionable na kung ano man ang ginagawa natin sa ating buhay. Sabay ko matag, balinda ito yung makalit ka na ito. Ang yan talaga kaniti prioridad mo. Is your family your priority? Is your job your priority? Is your business your priority? Is your career your priority? Is your studies your priority? Mag-isip ka ngayon. Were they the one who were crucified for you? Are they the one who become your Messiah? No, it's the Lord Jesus Christ. Ang isunat at balin nga priority tayo, anya iti kunanan dito eh. You will not make provision for the flesh
to fulfill the lust thereof. Hindi ka kailanman magiging lustful na believer. Alam niyo yung lustful? Igor do, maslay ti araramidan iti nagduma kada tayo. Kaya may sakripisyo, iti gimong, iti gathering, iti anyaman dita. Kaya may sakripisyo, iti ministry. Tagnulan, mai-provide mo kung may grant mo. Iti ragsak, iti barakada. Wino ti kapamilya, wino iti baging mismo. So dito gagawin din kapsat, nantay conclude iti dito'y naming saya, niya ti kunanan dito'y. Sabi kasi dito, in verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Doing good is the product of not being lustful. Amoy yung lustful ka. Yan lustful ka, not only sexual things na gito, kita extreme desire mo may. Na maadaan ka iti kastoy, magunod mo, makagatang ka iti kastoy. These are lust. Nagkapo iti tarigagay nga na gito'y na-out focus tayo, na-out of place tayo. Na-off mark tayo sa ating pananampalataya. So, ano yung mapaspasama ka tayo? The evil becomes what? Our overcomers. Imbis na tayo timang overcome iti evil. Iti problema, hindi ka panunutan tayo, ustudya aramidon, uray no mati. Awanan ka na tayo kay discernment. Apayaya. Ito ang dahilan. We do not make our Lord the God who provided us our salvation. Maisuna ko ma, i-deprive natin. So as we conclude and go to the Lord in prayer, kitaan nyo kanina ito eh. Talong abanag that involves the do's and don'ts. Our relationship to the government, our relationship to the community, and our relationship to our God. Ito po ang isang bagay that as we, yung isang rights, the rights of suffrage, di ba yun? The right to choose, the right to vote, we're going to perform that tomorrow. Even today and tonight, you're going to pray about it. Amen. Kasi sinasabi natin, ay, di ba nila takas-tikas dito, amoy yung gawin kingdom sa. We are in the last days. And as much as possible, church must shine the brightest in these trying circumstances. Saan tayo nga mag-compromise? Saan tayo may palubos na maawan ti spirituality, maawan iti holiness, iti may sana na mati. Dapat may tinarin tayo lahat kay prinsipyo ng disiplina. Nandiyan na dumak at mabaybayadan tayo kung saan. Nandiyan na dumak at may kandalang iti karod, ako hindi karod. Ibutos na kami. May kandalang iti pag-inuman nga diyay. May susuratan iti nagat, ibutos na kami, kadinmano na. So ako na may sana manggagamat niya. Ay, lagay-lagayang nag-deliver iti materialis tayo. Actually, di ba nagtrabaho lang iti politiko tayo, 45 days. I-check ko nga makita ni kakaganda, di ba? Dumanon dati kaadaywan. At dada nga pinigbigat naman liw-liwos. Nung nuwans ay nangabakda, adim maila na iya. And yet we tolerate it. It should not be. Let us ask God to give us wisdom to choose a righteous and godly leaders. Amen. So that we will never compromise the name of God. Maganda na garagawag dito eh. Kasi kung muna, kini last Wednesday, atay nga dahil di as lang nga beer housean dita. Wala na ako, wala na dito ito mo. Lumabas ka dita tira-brabi, nakaduti ba babae? Kayo wala. Apa yang ituloy na kita? We need leaders who will prevent those things. Amen?
Sabi ko tayo mga church. Hindi makakitaan, hindi pumbuha pa mga tumakyo tayo ng Diyos. Minsan pa yan po, dati kami katayo. Pag-ako yung ourselves, pinuli. Yaman kami, pinagpalagipang kada kami ako. May papan, hindi relasyon mo, hindi gobyerno. Relasyon mo, hindi umili. Kakaruba mo, kanti dadu mga tatao. Kaya nanangruna ako Diyos, di relasyon mo, may papan din siya. Sabay kumata, tugnaron, iti puso kong rin natin tumaway sa kanila. Tumawat kami, pag-idaulog, iti na ito'y na panagkararati. Siga ako Diyos makitulong, kadagito'y dalayan. Kadagito'y dalayang people. I pray, Father God, that you will give them more wisdom. That they will be more disciplined. They will be more faithful. They will be more useful, Father God. Para ito pagsayatan, itiili, kanti umili, kung nanaruna, makailayawan ang ginagawa. Kastamot ka na dito'y dala atos, I pray, Father, for discernment, for godliness and holiness, itibiyat itong nagmisa. Ang asin ko sa amin ay kompromis sa ato, Diyos, itipamati ni konsikat. Ang mamisan, kaputi kinarigat itibiyat, mas prioridad mi iti lagu. Nung tiyak, simple ka nagdayaw ko siya. Malipimatan mi ako Diyos. Nasikala yun, iti dati kabalan na makabalbaling iti biyak. Iti kasasaan mi iti urabatigal. Pang-aasing gawin. Tatangadan bisika. Akas may sangat Diyos. Sabi na may sangat akipod. Nababaunin bilang makasapulan. Pakawanin lang kami ako Diyos. Numan kasjay, tinagpapanagan, itibiyag mo. Malagip bilang sika, nung nasakit kami. Malagip bilang sika, nung nalugi kami. Malagip bilang sika, nung kakahasi kami. Nung pangasim ako Diyos. Taitid mo. Itibaligi, itibiyag. Itong galmay sa nabipro, tinito na simbahan. Asyag na kami ako Diyos. Kung mamati kami, nga ito'y dala ng mensahe. Nagkalit ka na kami, tapos sasayatin niya. Ikikas namin ang biyag nito na ako dito. Pangasin ako Diyos. Nakatungtong mo, dagiti na naman. Sumamo kami kinakang si Papa kong Lord. Awanti, may dulit iti sa mga. Uray man ti, karagay ni panunod ni tata, kanulikan. Kandupay sumarunong mabigat kan bulan kan tawid. Pangasin ka saan nagbalbaliw na ito. Napinit na may sangan na mati. Agserbi, ikinapulmo. Agbiyak ako Diyos, itisiban. Sapay ko mga po Diyos, taday tayo kitarigalan. At ang mumi nga saan na mabaybayan. Nakama. Graman hindi ka. Salamat ako Diyos. And as we go, we'll cast our vote tomorrow. You help us, Father. Give us the discernment to choose moral leaders. Ang asim ako Diyos, gusto dito corruption. Panisyon na ito'y dahil ko Diyos, mangirunod pinsa. Magtikam na kami ako Diyos, itinundaway. Makitnapay ako Diyos, itikarabon mo. Gawin pagkapuha ako Diyos, iti may sana na hintag, kinasaya, kinagubyan. Isuya tayo, iti tayo kagaya. Nakasura man itiilipin naman kaya marami kami naman kikita na nagaduti subalan dito. Nagaduti inuman. At dapay ako Diyos itikaslan. Hotel, hotel nito. Ay warwaraan ito ang tayo. Makadadaulan iti pamilya. Makaisagmakan iti anak. Pray Father God that you will protect our community. Our nation is a whole. Pagpakaas kami, kapas may sama simbahan. Dilgod na kami ako Diyos. In Jesus' name we pray. Okay, so announcement lang. I need your vote on this. I need your suggestion. Available pa dyan tumay
Kumpara tayo ng jay, unang karoon nga jay, hindi ba isa? Kabanaw. Among jay Kabanaw, Sister Charlie. Ay natin Kabanaw. Kabanaw, di amo niya. Kabanaw Street. Jay Kabanaw, jay likod Tibisyo. Kabali jay Tabangawon. Jay likod Tibisyo. Before jay Finished River. Itibinggit. Yung boundary na din, so Kabanaw.